Ang pagkain ba ng purong karne? Yung tinatawag nilang all-meat diet? Ito na ba talagang ultimate secret para tuluyang ma-reverse ang type 2 diabetes? Or is this actually a very dangerous trend na pwedeng tuluyang sumira sa kalusugan mo? Walang paligoy-ligoy, himayin natin ang science behind this. Alam nyo, gets natin yung pakiramdam eh. Nakaka-frustrate naman talaga yung standard diabetes management, di ba? Ang daming bawal kainin, ang daming maintenance na gamot na kailangang inumin araw-araw. Kaya you really can't blame people, especially yung mga overweight nating kababayan na mapagod at sumubok ng mga extreme at viral internet diets. I'm talking about keto, carnivore, kasi at the end of the day, lahat tayo naghahanap ng mabilisang solusyon para bumagsak agad ang blood sugar natin. And to be completely fair to you, super valid ng curiosity ninyo. Based on data from Yeshiva University, pinapakita talaga ng clinical trials, like this study by Hussein back in 2012, na ang low-carb ketogenic diet ay kayang magpababa ng HbA1c levels natin. Ibig sabihin, yung average blood sugar mo over 3 months, mas mabilis bumaba compared sa standard low-calorie diet. Nakakabilib talaga yung ganyang resulta, di ba? By the way, kung gusto nyo pa ng mga ganitong no BS, eye-opening health truths na direkta mula sa siyensya, hit that subscribe button real quick. Pero wait, before we completely fall for everything we see on our feeds, merong isang napakalaking catch. Ano nga ba ang mangyayari kapag naniwala ka sa payo ng paborito mong internet influencer at dinala mo itong diet na to to the extreme? Dito napapasok ang isang sobrang nakakagulat and honestly nakakabahala na 2024 case study mula sa American Society of Nephrology. Pakinggan nyo to. Isang 73-year-old na lalaki ang nag-decide na mag 90% meat diet dahil lang sa napanood niya online. Ang akala niya, gagaling ang gout at kidney stones niya. Pero after just 6 months on the carnivore diet, yung uric acid levels niya halos dumuble. Literal na lumagpas sa safe reference range. At yung citrate niya, which is basically what protects the kidneys from forming stones, bagsak as in lalo pang bumagsak. So what does this actually mean for him? Imbes na gumaling siya, etong viral diet na to put him in serious danger. Tumaas ng husto yung risk niya for calcium oxalate kidney stones. Plus, naranasan niya ang malalang gout attacks dahil dumoble yung acid load sa katawan niya. It just proves one thing. Ang mga social media fads, lalo na kapag walang gabay ng totoong doktor, ay literal na delikado sa bato. Medyo nakakatakot isipin kung gaano kadali sa atin na maniwala sa mga trending posts na nangangako ng instant cure, di ba? That's why we always need to separate social media hype from actual medical science. Kung na-appreciate niyo yung paghimay natin ng mga ganitong medical facts para protektahan kayo at ang pamilya niyo, please go ahead and click that like and subscribe button right now. Follow the channel na rin for more practical, science-backed videos like this. Okay, let's switch gears and look at another fascinating study. Ito talagang babasag sa napakasikat na narrative ngayon na carbs are the absolute enemy. Galing to mismo sa National Institutes of Health o NIH. Sa isang highly controlled na environment, pinaglaban nila directly ang dalawang sikat na diets, yung animal-based low-carb diet na puro fatty meats versus a plant-based low-fat diet na mataas sa carbohydrates. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Well, ang naging resulta is actually mind-blowing. Yung mga taong nasa plant-based diet, natural silang kumain ng around 550 to 700 na mas konting calories per day. Take note ha, pwede silang kumain ng kahit gaano karami ang gusto nila. At ang pinakamatindi pa dito, pareho mang pumayat ang dalawang grupo, yung mga nasa plant-based diet lang ang nakaranas ng significant loss sa actual body fat. This directly challenges the idea na ang carbohydrates daw mismo ang nagpapataba sa atin. Gusto niyo pa ba ng mas nakakabaliw na numero? 49%! Yes! Base sa isang groundbreaking study ng American College of Lifestyle Medicine sa mga pasyenteng may insulin-treated type 2 diabetes, naranasan nila ang massive 49% decrease sa insulin resistance. At alam niyo kung gaano kabilis ito nangyari? Sa loob lang ng 1 linggo. 1 week on a whole food, plant-based diet. 1 linggo lang, halos kalahati agad ng insulin resistance nila nawala, kaya mas kumante yung kailangan nilang i-inject na insulin. Crazy, right? So, kung hindi pala extreme carnivore diets na nakikita natin online ng sagot, paano ba talaga? Let's turn to the actual evidence-based solution.
Ito mismo ang bagong-bagong 2026 American Diabetes Association Standards of Care. Ibig sabihin, ito yung pinaka-updated na playbook ng mga top experts and doctors sa buong mundo when it comes to managing diabetes. At based sa napakalawak na sirensya nila, definitely hindi nila nire-recommend ang mga extreme elimination diets. Ang totoong target pala is just a safe and sustainable 5 to 7% weight loss mula sa current weight mo. Oo, nire-recommenda nila ang Mediterranean or even carefully formulated low-carb diets, pero the catch is, dapat laging personalized sa'yo ang treatment plan at may regular na medical supervision. Ang solusyon pala is hindi mo makukuha sa algorithm ng TikTok or YouTube, kundi sa balanse at maingat na pagbabantay ng doktor mo. At bilang panghuli, I want to leave you with a super powerful quote mula ulit sa American Society of Nephrology. Patients must be informed of the potential harms of pursuing health information on social media. Let that sink in. Isang napakalaking realization ito para sa ating lahat. Ang kalusugan nyo ay masyadong mahalaga para ipusta lang sa mga viral fads at internet trends na minsan wala namang solid na basehan. Ang tunay na paggaling kalusugan natin, it will always come from evidence-based, personalized care. This content is for educational purposes only. Thank you for watching Carl Presa. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.